Kilalanin natin si Joey, o di kaya'y si Maggie, Ramon, Mika, Bokbok, Maui, Eman, o Kara. Kwento kasi ito hindi lamang ng isang bata, kundi ng milyong-milyong batang naghahangad na makapag-aral dito sa bansa. Si Joey ay maraming minana mula sa kuya niyang dati pumapasok sa paaralan. Mamanahin din kaya niya ang kapalaran ng kapatid na hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Matutulungan siya at ang milyon-milyon pang iba ng Go Education, isang programang pagbabago sa estado ng edukasyong isinasakatuparan ng Department of Education. At malaki ang papel naming mga guro dito. Ako si Teacher Ces, isang guro sa public school. Alam niyo ba kung bakit dito ako nagtuturo? Ito ang aking napiling trabaho dahil nakikita ko na ang mga mag-aaral sa public school ay kailangan nila ng mga guro. At upang lalong mapabuti ang aming pagtuturo, ang Go Education ay binigyan kami ng karagdagang oportunidad at suporta. Nariyan ang performance incentives at scholarship programs para makaenganyong linangin ang sarili, pati ang iba't ibang uri ng training na napapakinabangan naming mga guro. Meron pang online portals na kung saan maaari kaming mag-upload at download ng iba't ibang learning guides at teaching resources. Sa pamamagitan nito, maaari rin kaming magpalitan at magbahagian ng mga iba't ibang resources sa aming mga kapwa guro. Kaakibat ng pagpapabuti sa working conditions naming mga guro, ang sabay na pagpapabuti sa curriculum ng mga bata. Sa pagbibigay halaga sa ating mga guro, nabibigyan ng mas malaking halaga ang mga batang tulad ni Joey at ang kanilang karapatan bilang mag-aaral. Pero sapat na kaya ito para sa kanila? Minsan, nag-aalala ang mga magulang ni Joey para sa kanya. Ayaw nilang magaya siya sa kanila, mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. May mga pagkakataong iniisip nilang mas makakaginhawa sa kanila si Joey kung imbis na mag-aral siya ay maging katuwang na lang nila siya sa pagkita ng pera. Mataas ang mga pangarap ni Joey tulad ng maraming mga batang nagnanais maiahon ng kanilang pamilya sa hirap. Paglaki niya, nais ni Joey maging isang pediatrician o doktor para sa mga bata. Dahil dito, hindi masikmura ng kanyang inang maisasantabi lamang itong pangarap ni Joey. Ang Go Education ang magiging susi sa pagpapatupad ng pangarap ng ating kabataan. Kabilang rin sa programang ito ang K-12 curriculum. Ang tanong ng marami, paano ito makakatulong sa isang inang taga-Tondo katulad ni Peachy na asawa na construction worker at may 5 anak? Ang tingin ng iba, pagdadagdag lamang ng taon ng pasakit ang K-12 curriculum. Ang hindi nila alam, sa K-12, magkakaroon ng sapat na kaalaman ang bawat estudyante. Hindi tulad ngayon na pinagsisiksikan ang lahat ng dapat ituro sa loob ng 10 taon. Kabilang dyan ang Universal Kindergarten. 5 years old pa lang, ipinakikilala na ang bawat bata sa formal na edukasyon. Sa mga pagsusuri kasi, natuklasan na malaki ang tsansang makapagtapos ng high school ang batang dumaan sa kinder muna kaysa sa mga dumiretso na ng grade 1. Natututo sila sa pamamagitan ng kanta, sayaw, at paglalaro. Mas naiintindihan ng mga bata ngayon ang mga itinuturo sa kanila. Mas pamilyar at napapanahon kasi ang mga sitwasyon na ginagamit sa classroom pag nagdi-discuss ng leksyon. Para sabay lumalim ang natututunan ng bata at ang kanyang interes na matuto. Malaking tulong din sa mga mag-aaral na ang pangunahing lengguwaheng ginagamit sa umpisa ng kanilang pag-aaral ay ang dialektong kinagisnan nila para mas maintindihan nila ang mga diskusyon ng mga basic na aralin at konsepto.
At kung gaano kaakma ang wikang gamit ng guro sa isang lugar, ganon din dapat kaakma ang mga paksa na kanyang itinuturo sa baitang na kanyang tinuturuan. Mula sa pinakasimple para sa grade 1 hanggang sa pinakakomplikado. Sa ganitong paraan, maagang nagkakaroon ng panimulang kaalaman sa biology, geometry, chemistry at algebra ang mga bata sa antas na kaya nang intindihin ng kanilang isipan. Sa pamamagitan ng Go Education, mabibigyan ng lahat ng estudyante tulad ni Joey at ang mga anak ni Peachy ng pagkakataong makapaghanap ng trabaho o magkaroon ng kabuhayan pagkatapos ng K-12 system. Nariyan ang tinatawag nating Technical and Vocational Education and Training. May National Certificate Level 1 ang mag-aaral na magtatapos ng grade 10. At may National Certificate Level 2 naman ang magtatapos ng grade 12. Sa ganitong paraan, nabibigyan natin sila ng teknikal na kaalaman para sa iba't ibang crafts na pwedeng pagkakitaan. Tumuloy man sila sa kolehiyo o hindi. Hindi ibig sabihin nito na hindi na sila gagawing handa para sa kolehiyo. Sa katotohanan nga, para sa kanila ang grades 11 at 12. Na kung saan may mga subject ng tinuturo na kalimitang tinatalakay na rin sa unang antas ng kolehiyo. Dagdag pa sa paghahandang ito ang on-the-job training, kung saan nagkaka-first-hand experience sila sa field o larangang nais nilang matutunan habang kumikita ng pera. Earn while you learn, ika nga. Nabibigyan ang bawat estudyante ng college readiness, middle-level skills development, at livelihood readiness. Masusulit ang ekstrang pagod ng mga magulang dahil sapat ang mga natutunan ng bawat estudyante. Ang programang ito ay bunga ng malawak na pananaw sa kinabukasan ng mga mag-aaral na nagbibigay kumpiyansa sa mga magulang. Subalit, sa pagsasaayos ng programang ito, isang katanungan ang nasa isipan ng lahat. Paano naman ang mga kakulangan ng o nabubulok na mga classrooms? Maswerte si Joey na meron na siyang sariling upuan sa classroom at lalong maswerte na meron na siyang classroom. Noon, mainit at masikip ang mga classroom dahil sa kakulangan ng mga ito. Dahil dito, hirap na hirap ang mga batang makatutok sa leksyon. Ngayon, isa lamang si Joey sa milyon-milyong batang nakakapag-aral ng matiwasay sa mga maaliwalas na paaralan. Hangarin talaga yan ng Go Education, ang mapabuti ang mga infrastrukturang kailangan ng mga mag-aaral at ng mga guro. Kaya para sa isang opisyal na tulad ko na magtatatlong dekada na sa DepEd, ikinagagalak kong ibahagi ang patuloy na pagtaas sa budget ng Department of Education. Mula 177 billion noong 2010, 238 billion ngayong 2012, at 293 billion sa 2013. Katulong ang private sector at mga pamayanan, mawawala na ang kabuoang kakulangang 66,800 classrooms pagkatapos ng school year 2013-2014. Nagawa na rin ang mga dapat gawin upang maging sapat ang mga upuan at mga textbooks para sa mga mag-aaral ngayong taon. Kasama rin sa mga bunga ng puspusang pakikipag-ugnayan namin sa pribadong sektor ang pagpapatayo ng mga infrastructure gaya ng school buildings at classrooms na tinutulungang panatilihing maayos ng pamayanan. Ang programang ito ng Department of Education ay udyok ng pagbabago at pag-unlad. Ang K-12 ay ang senyales ng malawakang pag-asenso ng bawat mag-aaral, ng bawat Pilipino. Hindi pa tapos ang pakikipagsapalaran ni Joey tungo sa maliwanag na kinabukasan. Pero sa pamamagitan ng Go Education, malinaw na nabibigyan na siya ng pagkakataong gawin ang unang hakbang. Ang makapasok sa maayos na paaralan at isakatuparan ang kanilang karapatang makapag-aral.